Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Inuulit-ulit lang nila mukha ni Tulfo, si BP Sara, tapos may nakalagay doon ghost student. Ano po ba talaga yung issue sa ghost student? Ano po? Hindi nyo ba napuna? Ang bintang sa kanya sa confidential fund. Ginastos mo ang confidential fund. Ha? Natural. Natural gagastusin yung confidential fund. Bakit hindi mo gagastusin? Budget mo yan. Ngayon, si Pulong, ano bintang kay Pulong? May budget cap, may budget sa Davao ang DPWH. Ha? Bawal ba magkaroon ng budget na 51 billion ng Davao City? Yung hindi naman nila pinagbibintangan na binulsa, hindi naman nila pinagbibintangan na meron talaga. Pero inuulit-ulit nila, ang maganda lang, wala nang naniniwala sa inyo. Sasabihin, corrupt talaga si Sara Duterte kasi may ghost student. Ipaliwanag nyo nga sa amin muna yung ghost student. At paano nagkapera dyan si Sara Duterte? Sige nga, ipaliwanag nyo nga. Hindi na po uubra yung mga banat nyo noon. Kung nakalusot kayo na, may confidential fund ka pa. Ipaliwanag mo nga kung bakit mo hindi ninakaw yan. Hindi na po kami papayag. Pagbibintangan nyo si Sara Duterte na kumita dyan sa ghost student, ipaliwanag nyo muna sa amin. Paano kumita dyan? Ano ibig sabihin ng ghost student? Paano kumita yung DepEd secretary dyan? Ganun na ngayon. Putot nyo. Makakalusot kayo minsan, hindi sa palagi. Gusto nyo pagbintangan si Pulong na may budget? Ninakaw ba ni Pulong? Wala naman kayong masabing ninakaw. Kung hindi ninakaw, ano ngayon? Ano ngayon? Kung may budget, bawal bang magka-budget yung isang lugar? O wag mo ng Davao. Yung isang lugar ba sa Pilipinas, bawal magka-budget? Lalo na kung inaprubahan ng Kongreso. Budget po ng DPWH yun. DPWH. Public Works and Highway. Ito naman, DepEd. May issue na naman sa DepEd. May ghost student. Ano ibig sabihin yan? Ayoko kayong bigyan ng ano. Kayo na lang magpaliwanag sa mga tao. Sawa na kami sa kapapaliwanag. Kung may binintang kayo, ipaliwanag nyo paano nagkaroon ng issue. Nung confidential fund, hirap na hirap pa kami magpaliwanag. Ito kasi ang pinagagamitan ng confidential fund para maiiwas yung mga estudyante natin, rekrutin ng mga NPA, etc. Ngayon, di na kami magpapaliwanag. Kayo magpaliwanag. Ano issue sa ghost employee, ghost student? Sige, ipaliwanag nyo. Paano kumita si Sara Duterte dyan? Saan bangko nilagay? Ilang mansyon na nagpatayo? Paulit-ulit kayo. Sa Tulfo ba apelyido nyo? Na pag nagbintang, pag kayo nagbintang, ang magpapaliwanag yung pinagbintangan, paliwanag mong hindi ka corrupt. Kaya mahirap pong maging presidente yan si Tulfo. Magbibintang siya tapos ang pinagbibintangan niya magpapaliwanag. Teka, balik tayo ron. Napaliwanag na. Naipaliwanag na ba nung kung bakit hindi sila corrupt? O hindi na rin pinalo up? Alam nyo, tigilan nyo ng kalokohan, Tulfo style na yan, no? Magbintang kayo, patunayan nyo. Puta, ghost student. Ano yan? O sige, may 12,000 daw na ghost student. Paano kumita si Sara dyan? Ganun lang yan. Mga paek-ek ninyo. Punta tayo rito kay Ontiveros. Alam nyo, Ontiveros, nakita mo yung ginagawa mo, 2 araw na malalaking rally. Sa tingin mo yung mga tagpo ng rally na yan, dito lang yan sa Pilipinas. Ay, malaki pala mga rally. Ay, pinagre-resign si Ontiveros. Ay, merong malawakang korupsyon daw. Panay placard.
Yun yung pagkakaiba ng organize. Organize talaga eh. Maniwala na naman kay Ninyo eh. Ano naman, no? Source nyo na naman pala si Ninyo sa bayaran. No? Naawa ko sa inyong mga vlogger ni Tambaluslos at ni BBM. Nung si Ninyo po ay DDS pa. Nung si Ninyo po ay supporter pa ni Duterte. Hindi po namin ginagawan source ninyo. Ibig sabihin, ganun po kababaw yung inyong mga pinagkukunan ng balita. Sininyo na ang source ninyo. Yan, kumakalat na naman, bayaran daw yun. Naroon ako sa rally. No? Yung bayaran, hindi mo mapapasayaw ng ganun. Alam nyo po, unnecessary itong ginagawa nyong kaguluhan sa Pilipinas. 2 araw, malalaking rally. Hindi lang po yung mga nag-rally, yung niyan. Ang nakapanood po ng mga speeches ni Panelo, ni Badoy, ni Eric, ni sino yun? Si Roque. Mas marami pa pong nanood nung kino-cover ko yung rally. Yung hindi ako nagsasalita. Yung sila lang, nakatutok lang ako. Ibig sabihin, marami po nakapakinig ng mga pinagsasabi ron. Daan-daan libo po yung na-influensyan. Yun po bang mga nanood ng rally? Sa YouTube? Ayaw nyo na? Di ba ang tanong nyo sa amin, kailan na susunod na rally? Sabik po, umaatin po yung mga tao ngayon virtually. Yun yung hindi nyo nasasakyan na ginagawa ng pag-ikot na maisog. Oo, sasabihin ko na sa inyo. Magugulantang na lang kayo. Nakakaikot po ang maisog yung mga Duterte prayer rally. Bukod pa to kay Kibuloy, ha? Ibang grupo tong kay Kibuloy, exclusive to kay Kibuloy to, SMNI at Kibuloy. Yan yung mga miyembro ng Kingdom. Bukod pa yan. Alam nyo, magugulantang na lang kayo, nakaikot na po yung maisog sa buong Pilipinas. Ang sinasabi nyo pa rin, ay, onti lang dumalo. Parami ng parami ang nanonood sa YouTube. Parami ng parami ang nakakakita na merong prayer rally. Anong sinasagot nyo? Ay, onti lang. Kasi kinukumpara nila doon sa mga people power, kinukumpara nila doon sa mga political rally na naganap noong 2022. Huwag kayong mag-alala, palaki ng palaki yan. Kala nyo ba EDSA Revolution? Isang rally lang yon? Hindi. Palaki ng palaki yun. Hanggang mag-culminate yun sa EDSA Revolution. Mula 1983. Ganun po yung EDSA Revolution na ganap. Na unti-unti yan. Correct. Parami ang engagement. Para saan niyang, sige, iba na yung maisog. Dito tayo kay, okay lang yung maisog eh. Alam na natin yan. Nag-aabang na po yung bawat region. Ang susunod nga po pala ngayong March. Sa sa Baraswain Church sa Bulacan. Yung mga malapit sa Bulacan, magkita-kita tayo dyan. Okay. Ano ba yung ibig ko sabihin? Yung minsan, hindi mo na alam yung purpose bakit sila nag-iimbestiga sa Senado. Gusto mo sumikat? Bakit? Kasi dapat magkaroon ng rules ng Senado na iba yung investigation for in aid of legislation tsaka investigation ng criminal act na kasi ang nangyari po nagiging investigador wala po kung in general po gusto nyo maging criminal investigation mga polis gusto nyo po maging polis gusto nyo maging prosecutor hindi nyo po trabaho yun eh. Ang pangunahin yung trabaho sa Senado hindi po yung litisin yung mga katulad ni Kibo. Halimbawa ngayon mayroon ng DOJ sinabi na sasampahan na nila ng reklamo. Hindi ba ang pinakamaganda mong dapat gawin Senator Risa Hontiveros para matigil na tong malalaking rally ng tropa ni Kibuloy? Sa Metro Manila pa lang yan. Hindi ba nararapat nyo gawin? Sum up nyo na? Gumawa na kayo ng report? O dahil may nakasampa ng kaso ang DOJ,
Ito po, irerekomenda na namin sa DOJ. Kasi mape-preempt nyo na eh. Mape-preempt nyo na yung investigasyon, magdodoble lang po ang trabaho. Yun na nga. Unnecessary na mga nagkikreate kayo ng mga rally. Ano pa yung mga unnecessary? O yan Chacha. Alam nyo, ang dami pong tumututol sa Chacha. Ang dami pong tumututol sa People's Initiative. Yang maisug, yang prayer rally na nagsimula sa Davao na punta sa Cebu, mainly ang tinututulan po niyan yung People's Initiative. Tignan nyo po yung panawagan. Davaoenos are not for sale. Cebuanos are not for sale. Yan po yung reaction ng mga mamamayan diyan po sa ginawa ninyong People's Initiative. Unnecessary. Nag-create kayo ng mga kilos protesta. Kung kayo yung nasa pamunuan, imagine, makikita nyo yan eh. Wala po nagrarally na ganyang kalalaki. Until na kayo nag-People's Initiative. Kasi lantaran, grabe. Si Jam Magno pala, no? Medyo nakikikibuloy na rin uli, no? Tinabla siguro na ni Martin. Parang kung hindi ka na nagsasalita, Jam Magno, tungkol kay Martin. Tablado ka na ba? Ha? Chinupi ka na nung buhat no sinabi mo na, no? Paalala lang natin sinabi ni Jam Magno, ha? Huwag daw tawaging ayuda, kung di incentive yung natatanggap sa People's Initiative pag pumirma ka. Nayari ka, hindi ka nakatulong. Kinumpirma mo yung mga sinasabi na nagkakabayaran. Anong welcome back? Hindi ka ka-welcome. Alam na namin karakas mo. Kay Buloy, kasi marami daw siyang kaibigan na taga-kingdom. Pero sa mga Duterte supporters, X ka na. Hindi kami mahilig sa mga baliktarin. Kala nyo, may karir pa kayo, ha? Yung mga Duterte dati, ha? Sila Jared, si nagtitinda ng pampapogi, yung mukhang hindi naliligo. Enjoy nyo na hanggang nariyan pa yung pinsan ni Tambaloslos. Kasi hindi kami papayag na mauuna pa kayo sa amin sa Malacanang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.